Nagigisa sa sariling mantika itong si Senator Amy Marcos. Ang bilis ng karma. Bumalik agad sa kanya, ka-coffee. Anong nangyari dito kay Senator Amy Marcos? Kine-question niya kasi itong pondo, itong ayuda, itong financial assistance para sa ating mga mahirap na kababayan. Kine-question niya, isa pala siya sa nag-approve dito. Ano ba naman yan, ma'am? Bakit mo kikquestionin yan? Kayo yung nag-approve yan. Ibig sabihin, hindi nagbabasa ng pinipirmahan itong si Senadora Amy Marcos, or ang nagbabasa staff niya, tatayo lang siya doon para pumirma. Ang problema, ito, nagkakabukuhan na. Di ba? Pananagutan niya yan. Kine-question niya ngayon parang questionable itong 26.7 billion na ayuda fund. Ikaw ka na yung nag-approve dyan, ma'am. Kasama ka dyan sa nag-approve. Wala na pong kawala dito si Senadora Amy Marcos dahil may ebidensya. Nandoon po yung kanyang pirma. Yun lang. Hindi niya binasa bago niya pinirmahan. O paano ba yan? Staff niya yung nagtrabaho, pumirma lang. Nasunog sa sariling mantika itong si Senator Amy Marcos na proven and tested na pro-Duterte. Anyway, ano ba yung pinag-uugatan dito? Ano yung pinag-uusapan nila dyan? Kasi hindi lang siya mga senador ito Hindi lang si Amy Marcos ang kume-question dito sa 26.7 billion pesos na ayuda fund. Nakakatawa lang, itong mga senador na kume-question, yung mga senador din mismo na nag-aproba dito sa pondo na yan. Anyway, sige, basahin natin. About 26.7 billion worth of financial assistance under the Department of Social Welfare and Development was questioned by senators yesterday during the continuation of a public hearing on the People's Initiative or PI. Yan nga ang tanong dyan Bakit hanggang ngayon pinag-uusapan nyo pa rin yung PI na yan? Kaya hindi tuloy matigil-tigil itong away ng Senado at itong House of Representatives. Kasi tapos na, sige, kalkal pa rin ang kalkal. Imbis na dapat ang pinagtutunan ng pansin, itong mga provisions sa ating saligang batas, itong mga economic provisions na dapat pinag-uusapan na para ma-amyenda na. Anyway, sige. Senator Amy Marcos, who presided over the probe by the Committee on Electoral Reforms and People's Participation, said she was surprised to learn of the 26.7 billion ayuda kita sa Kapus program. The DSW said AKAP was not in the National Expenditure Program. Tinan niyo yung statement na ito. She was surprised to learn. Nagulat siya nang may malaman niya na meron pala ganyang kalaking pondo na 26.7 billion pesos para ayuda sa atin pong mga kababayan. Ibig sabihin, hindi niya alam ito. Kasi nagulat siya, di ba? Kasi kung alam niya, abay, di ba? Hindi magiging ganun yung reaction mo. Anyway, sige. So, paano siya magdi-deny dito? Hindi siya makaka-deny dito dahil merong dokumento na ipinakita mismo ng mga mababatas na isa nga talaga siya sa signatory doon sa pondo na yan. Itong financial assistance na to para sa ating mga kababayan. Ayan, ka-coffee, yung inyong nakikita sa inyong screen, no? Ito po yung mga pumirma kasi BICAM ito, ka-coffee. Pag sinabi mong BICAM, dalawa yan. Mga kinatawan mula sa Senado at mga kinatawan mula sa House of Representatives. So sila yung nag-usap dyan kasi may version na sarili, di ba, ang Senado, and then may version din po ng sarili ang House of Representatives. Sa BICAM, pinag-uusapan nila yan, mini-merge na nila into one. At once na maaprubahan niya sa BICAM, dadalhin niya sa Presidente para pirmahan at doon na po siya nagiging batas. So, sino yung mga kinatawan ng Senado na pumirma dito? Ang chairperson po, si Sani Angara. So, hindi siya pwedeng questionin niya dahil isa siya sa nag-aproba niyan. Si Senator Pia Cayetano, na mukhang isa rin po sa question, signatory din siya dyan. Si Loren Ligarda, ayan pangalan Senator Amy R. Marcos, signatory siya dito. At si Senator Cynthia Villar, ganoon din po si Bato de la Rosa, sa hanay po ng Senado. Sa hanay naman po ng House of Representatives, kabilang po dyan si Elizalde Co, si Representative Stena Kimbo ng Marikina, Representative Ralph Recto, dati ka-coffee bago siya na talaga bilang kalihim, si Representative Aurelio Dong Gonzales at si Representative Manuel Jose Manix Dalipe at isa din po sa signatory dyan, si Sandro Marcos, Representative Sandro Marcos. So, hindi sila pwede mag-deny dyan. Ang kanyang pirma, hindi siya makaka-deny dyan. Teka, meron pa yan ka-coffee. May close-up pa yan ng signature na yan. Teka, Kaya hindi nila pwede sabihin yan na, teka, bakit sa amin ang bakit sinisisi nyo kami dyan? Diba? Kasama kayo sa nag-approve dyan. In the first place, hindi nyo binasa yung inyong pinipirmahan. Nasusunog tuloy sa dito
napapahiya tuloy sila dito. Patunay lang yan kung paano sila magtrabaho diyan sa Senado. Kasi minamaliit na nga sila diyan eh. Kine-question na nga sila diyan sa Senado na mabagal sila kumilos, no? Sinisilip sila ng House of Representatives kasi hindi nila na i-deliver itong mga priority bills na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na maisabatas na. Anyway, sige. Ayan, kung nakikita ninyo ka-coffee, yan makikita nyo sa bandang kaliwa, no? Ito naka-red na yan. Yan po yung lagda ni Senator Amy Marcos sa bicameral report doon po sa AKAP na pinirmahan niya mismo yan. Kasi itong AKAP na ito ka-coffee, 26.7 billion pesos yan na ang purpose nito, actually ang nag-coin nito si Representative Erwin Tulfo. Programa niya ito ka-coffee, siya yung nag-initiate nitong programa na to na para tulungan, ayuda ito, financial assistance ito sa ating mga kababayan na maliliit po yung kita, yung below minimum ang kita, so makakatanggap sila ng ayuda mula po sa Department of Social Welfare and Development, DSWD hindi sa mga mambabatas. Kasi ang sinisilip nila dito, itong ayuda na raw ito, ginagamit daw po panuhol para pumirma dito sa People's Initiative. Ganyan ang nagiging nagiging bintang nila kasi nagagamit daw po itong pondo na yan para magpapirma para sa kagustuhan daw. Kasi binibintang nila itong PI, House of Representatives ang may kapakanan dyan. At yun daw, kaya nakakakuha ng pirma because of the ayuda, no? Ginagamit ang ayuda. Anyway, sige, basahin natin yan. Amendments to special provisions. Pasok yan ka-coffee. Insert a new provision to read as follows and renumber succeeding provisions accordingly. Kung mapapansin ninyo, insertions ito, no? Kumbaga, hindi ito kasama doon sa original na pinag-usapan ng mga budget na mga pinagdidebatehan ng mainam, no, ng matagalan, etc. So after ng mga pagdinig na yan, nagkakaroon ng deliberations yan, and then doon na, halimbawa, hindi ka nabigyan ng pondo. Halimbawa si Agency A, hindi siya nabigyan ng pondo, zero yung funds niya. Pwede po yan na malagyan ng funds, di ba? Kailangan malakas ka rin sa mga mambabatas. Insertions ang tinatawag natin dyan, ka-coffee o special provisions yan. Pero pag-uusapan pa rin yan ng mga kinatawan ng Senado at ng House of Representatives, itong BICAM, pag-uusapan nila yan at aaprubahan nila yan. At kung approve ka dito sa proposal na yan, lalagda ka. I-affix mo yung signature mo na sumasang-ayon ka dito sa special provisions na to. So yan ang nangyari dito. Napag-uusapan sa BICAM na ilagay itong provisions na ito. Basahin natin anong nilalaman. Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. The amount of 26 billion 700 million pesos appropriated herein under the Ayuda sa Kapos ang Kita Program shall be used to implement and provide financial assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. Yan, halimbawa, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, minimum wage earner ka, so definitely apektado ka. So diyan papasok itong AKAP, 'di ba? Parang suportahan yung apektadong pamilya na yan, bigyan ng additional funds. So diyan huhugutin yung pondo na yan. Implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by the DSWD and the existing budgeting, accounting and auditing rules and regulations. Yan po yung special provision doon sa budget na yan. Ayan, no? Lumagda si Amy Marcos. At ngayon, kini-question niya itong pondo na to na isa siya mismo sa nag-approve. Diba? At pinirmahan yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naging batas na yan, ka-coffee, para magkaroon tayo ng budget. So anong nangyari? Pumirma ng hindi nagbabasa? Ganon ba yun? Lagda lang ng lagda at hindi na binabasa kung ano ang nilalagdaan. Sino tuloy ang napapahiya dito? Sila din mismo ka-coffee ang napapahiya dito sa ginagawa nila. So anong sa palagay ninyo ka-coffee? Sige, i-share nyo ang inyong opinion ka-coffee. Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright, sige. Comment kayo ang inyong opinion dyan ka-coffee at basahin natin yan ka-coffee. Sir Sammy Arbas, hello sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Kay Bernardino Padoga, naging PI na din ang mga senador. Tunay as in legit na PI. O kung ang House of Representatives PI, ang isinusulong, ang bintang nila, ito tunay na PI daw. Ano ba yung Piyuta? Ganun ba yun? Bernardino Padoga. Kay Nino de Galvez, nakalimutan na rin niya na sumasama siya sa distribution ng AICS, akapatupad sa different areas sa buong Pilipinas. Correct!
naabutan natin yan dyan sa Batangas, di ba? Namahagi yan ng financial assistance kasi nangangampanya na ito. Naghahanda na yan para sa nalalapit po na halalan kasi tatakbo siya sa pagka-senador. So, syempre, gamit pera ng taong bayan yan tax yan Din parang lumalabas na siya ang may kapakanan dito, no? O pondo niya yung gagamitin dito para ipamahagi sa ating mga kababayan. Ayan, nagkakabulgaran na. Tama ba naman questionin mo yung ikaw mismo yung nag-approve? Kay Jamias Gorio, Amy Duterte na yan Hehehehe. Kay Jaylan Bergantinos, manood ka sa Senate hearing para malaman mo rin ang totoo. Naririnig natin yan, nakikinig tayo dyan. George Eligado Santos, good evening ka-coffee. Hello sa inyo kay Mike Panaligan. Senator Amy is out of her mind na ka-coffee dahil sa loyalty sa Duterte. Actually, napapahiya na nga siya dito Nung lait-laitin ng kanyang kapatid sa harap niya mismo, di ba? Wala naman siyang nagawa dyan, di ba? Tatawa-tawa lang at nakapagsabi ito na ano yan? Ano yung reaction niya dyan? Parang na-shock lang siya doon sa pahayag ng mga Duterte at yan, nabira pa siya dito ni Baste Duterte dahil ginagamit siya sa mga drama. O baka drama lang din yan. Pwede, di ba? Kasi mag-eleksyon. Ma'am Cecilia Peña, basa-basa din sa mga sana madam bago pumirma para walang problema. Dito, na-caught off guard siya. Sa totoo lang. Kasi definitely, hindi naman sila yan Mga staff nila talaga magtatrabaho dyan. Usually, ang ginagawa ng mga staff dyan, babasahin nila yan. Siyempre, mga abogado, matatalino yung mga staff, no? Ano yung mga special items dyan, mga controversial lines, and then sa kanila i-feed yan sa mga senador. Di ba? Para pagdebatehan, para magmukhang matalino pagdating doon sa mga pagdinig. Pero, hindi talaga sila yung nag-aaral doon sa mga provisions na yan, etc. Kumbaga fronta lang yan ka-coffee. Mukhang hindi siya na-brief dito sa special provision na to. Tuloy, napapaso siya. Nasusunog siya sa sarili niyang mantika. Nagigisa tuloy siya dito. Nilda Galvez, nakakaloka daw. Ayun, that's the term Naloka daw siya nung sinabi ito ni Baste, ni Pulong at ni Digong. Pero wala siya nagawa para ipagtanggol. Di ba? Si PBBM ang kanyang kapatid mismo. Yan, nakakaloka daw. Ha, ha, ha. Kaya ba, loka-loka na ang dating niya, sabi ni Motion Science. Actually, insulto yun sa mga BBM supporters Kasi kapatid ka, di ba? Hindi mo malang pinagtanggol yung kapatid mo habang binibira ng mga Duterte dyan sa prayer rally ko, no? Dyan sa Davao at uulitin na naman dyan sa Cebu. Baka makita pa natin si Senadora Amy Marcos dyan sa Cebu. Nako, medyo mahirap-hirap na. Baka nandiyan yan. Chris Jan Corpus, mukhang may masisibak na staff si Amy Loka-Loka. Ayan, baka. Hindi siya na-inform, no? Dahil dyan. Sayang si Senator Amy, si Annette Hope TV. Actually, maraming boto ka-coffee ang mawawala sa kanya dahil sa ginawa niya, no? Dahil sa pagkampi niya sa mga Duterte. Kasi ang una, ang parang tingin sa kanya dyan, namamangka ito sa dalawang sa dalawang ilog no? Kasi ayaw niyang i-let go yung boto ng mga Marcos supporters at gusto niya makuha pa rin yung boto ng mga Marcos supporters at the same time makuha niya yung boto ng mga Duterte. Ang problema, hindi pwedeng dalawa yung masters na pinagsisilbihan mo. Dito siya masisilip tuloy. Dito sa nagiging strategy niya, pumili ka lang ng isa. Di ba? Kung tunay kang Marcos, huwag mo iwanan ng mga Marcos, supportahan mo. Dahil yan yung lahi mo Di ba? Sabi nga natin, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Bakit papabayaan mo yung kapatid mo, di ba? Hahayaan mo na ganun-ganunin ng mga Duterte. Sana ipagtanggol man lang din niya. Di ba? So, anyway, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa ng iba natin mga ka-coffee. Sabi ni Ma'am Cici Laroche, Amy is not really Marcos. Max Drive ROG. Namamangka sa dalawang itlog. Ilog yun, hindi itlog. Talaga to si Max Drive. Namamangka sa dalawang ilog at serving two masters. Bentong Vlog TV, wala pupulutin sa kangkungan yung political rally nila dyan sa Cebu baka mga bitter rally ang magaganap dyan. Kasi in the first place, wala na silang ipaglalaban dyan dahil tapos na nga itong PI baka walkoutan pa sila ng mayor ng Cebu dyan. Mapapahiya sila dyan kapag nag-walkout ang mayor ng Cebu kasi yun ang kondisyones niya. Ito lang ang pag-uusapan itong People's Initiative lang kasi sinisilip nila itong People's Initiative. Kasi ang allegation, may mga residente din daw po ng Cebu na sinusuhulan umano para pumirma dito sa PI. So yan ang kondisyones ng mayor, si Mayor Rama ng Cebu, no? Yan ang pag-uusapan PI. Kapag binira na si PBBM o kung sino man po yung birahin nila dyan, di ba ka-walkoutan sila niyan? Kasi malinaw yan lang ang usapan.
Pero sabi nga ng mga netizens, no, hindi mo makokontrol kapag nagsasalita na si Digong, eh, bla 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 na yan. Hindi mo na mapipigil kung ano yung sasabihin niyan pag nakahawak na ng microphone. Diba, kamalait na naman dyan si PBBM. Okay lang yan pagtanggulan ang sarili, sabi ni Desiree Virus. Kay Motion Science, lulutang-lutang na lang si Super Ate sa dalawang ilog. Yan, no more vote for Amy. Eh, marami talagang boto ang mawawala sa kanya dahil sa ginawa niya dyan po sa sa kanyang pamilya mismo, sa mga Marcos, dahil sa kanyang pagtatanggol dito sa mga Duterte at the expense of her surname, di ba? Nadamay tuloy ang kanyang apelyido dahil sa kanyang pagtatanggol dito sa mga Duterte. Anong say ninyo dyan? Sige, lagay dyan sa ating comment box. Kay Romel Dabuit, tama, pagdating nila sa UN, huhulihin na rin siya ng ICC. Buti nga, Digong Gong. Ayun nga eh. Hindi mo nga ma-visualize kung paano nila gagawin eh, pero papatulog na sila sa UN. Eh, una, ayaw ni Duterte na may nag-intervene na international body, lalo na itong UN, no? And then doon ka lalapit. E paano gagawin yun? Lalapit sa UN, lalabas ka ng bansa, na-aresto ka ng ICC. So huwag nang suportahan, wala talaga yan. Never again to Amy Digong, sabi ni Aquiliana Aida. Neil Dagalvez, like, and share mga ka-coffee. Thank you. Oy, baka hindi ka pa naka-like. Yan, pa-like na lang ka-coffee ng ating live stream para dumami tayo ngayong gabi. Pag bumira na kasama sa rally na yon, oy, malaking kahihiyan yon sa mayor doon. Eh, nag-warning na ka-coffee. Kumbaga may preamble na ang mayor. Yun lang ang pag-uusapan. Wala nang iba. Iba kalayasan sila dyan. 75% ng loyalista, hindi siya iboboto. Sa family namin, 100% no more Amy. Totoo yan, ka-coffee. Ako din, yung mga kakilala ko, dito nga lang sa online, no? Yung mga ka-coffee natin na nakikinig sa atin. Iisa ang kanilang sentimiento. Wag lang iboto yan si Amy Marcos dahil sa ginagawa niya, di ba? Maria Winson, kasi si Amy Marcos, ang iniisip niya yung utang na loob niya sa paglibing ng tatay niya. Kaya siya maka-Duterte. Dapat, bayad na yan ka-coffee. Napakaano na yan eh. Ang tagal-tagal na yan ka-coffee at natulungan niya na yan sa kampanya. Diba? Kung ano ba niya utang na loob in the first place, hindi naman talaga. Dahil malinaw naman ka-coffee na dapat ilibing doon si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil siya ay isang sundalo. Wala namang question dyan. Yun nga lang medyo ginawang controversial ng mga Aquino. Jackie Britos, good evening sa iyo. Kay Jonalyn Sebastian, bakit ikaw lang ang tao sa Pilipinas walang pake na hindi ka magboto kay Duterte? Parang putula. Blanca Magada, oy, melon din naman na kumikilos upang pabagsakin si Duterte at Marcos. Ginagamit din si Duterte laban kay PBBM. Baka meron din talaga yan, may mga sariling interest din yan. Actually, dahil dyan, sinasamantala tuloy yan ng ibang mga grupo. Magugulat talaga tayo kapag mag-filing na ng candidacy, may uusbong na partido. Diba? Dahil winasak na ang unit team. Pinagkalat-kalat na, naghiwa-hiwalay na itong unit team. Magiging advantage yan sa ilang partido. No? Baka samantalahin nila yan. Doon sila lalong sumikat. Edwin, di ba kulangan? Oy, magkakagulo dyan sa Cebu. May agenda yan. Actually, ang agenda talaga niyan, kampanya, ka-coffee. Malinaw yan, kampanya. Ang purpose nila dyan talaga sa Cebu, kampanya yan. Hindi yan prayer rally. Kasi, ang mga attend dyan, di ba, marami daw special guest ang attend dyan eh. Hindi pa nila pinangalanan kung sino yan. Itong mga special guest na yan, tatakbo sa pagkasenador yan. Yun ang purpose niyan, magpakilala na slowly. Ngayon, nagsisimula na po ang kampanya ng mga senador. Kasi ilang buwan na lang na naman, filing ng candidacy na naman. O di ba? Itatago lang nila yan. Kunya-kunyari prayer rally lang yan. Pero kampanya talaga yan sa mga magsisenador na sa election next year. AIX, di mama ako yang si Digong if not for Marcos family. Di mananalo siguro, sabi ni AIX. Fake news ka, sabi ni Amor Grandes Vlog. Bakit naman fake news? Ano na sabi natin dito para masabi ninyong fake news? Baka against sa paniniwala nyo. Si Rodriguez nagsabi niya, nagkaroon sila ng consultation dyan sa Mindanao, mga barangay captain, kinausap nila, mga business leaders, mga negosyante, social civic organizations, kinausap nila. At isang sinasabi nila, ayaw namin na ihiwalay itong Mindanao dito sa Pilipinas. Napakarami na yan po ang sinasabi. Paano naging fake news yan? Amor. Binalita lang natin yung balita.
May panaligan, dapat ka-coffee, tinutulungan niya admin ngayon kasi lagi niya sinasabi, mahal niya ang Pilipinas, pero sinisira niya ang unity. Ina-admire ko pa naman si FPRRD dati kaso ano ang nangyari. Maraming ganyan na ka-coffee, nagsawa na sa kanya. So anyway, sige. Ka-coffee, kung may komento kayo, lagay dyan sa ating comment section. Positive, negative yan. Binabasa natin yan, ka-coffee. Wag lang medyo rude, no? Wag lang masyado bastos dyan sa comment section. Kung di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, yan, pasuyin na lang po. Click lang po ng follow. Yan, nasa taas po. Click lang po ng follow or like. At kung kayo naman nasa YouTube, ay pa-click lang po ang subscribe. Kuha na lang inyong kape. Sige, move on tayo sa ating ikatlong topic.